Sir, tulungan mo ako. Nandito ako sa Bungabong Police Station. Nanghingi ako ng police report. Meron akong affidavit of arrest. Meron akong affidavit of loss ng aking pitaka na wala aking ID, na wala aking driver's license at passport. Hindi naman tatanggapin ng LTO ang aking affidavit of loss. Kailangan nila police report. So sana ipablatter ko rito sa Bungabong Police Station, Nueva Ecija, ang aking affidavit of loss para makakuha ng police report. Yung PO1 na nandun, pati ang kanyang hepe, ang sagot sa kanya, aba, nasa Manila naman yung affidavit of loss mo. Nasa Manila naka-notaryo. Dapat sa Manila mo pakuhanan ng police report. Ganun ang police natin. Hindi ko maintindihan kung yan ay lack of knowledge or talagang gusto lang umiwas o gustong katamaran. Tinawagan ko ang PD. Sabi ko, sagot ko na yan. Ipagawa mo ang police report. I-blatter mo ang affidavit of loss na yan. Grumbling pa ang PO1 na yun. Grumbling pa ang patrolman na yun. Bakit? Kung makasuhan ba ako sa ginawa kong to? Sasagutin ba ng tore na yan? Crazy. Sana huwag na maulit. Naririnig sigurado yan sa Bungabong Nueva Ecija yan. Nanginginig na yan. First and last chance. Patatawarin kita, boy. Pero huwag mo nang ulitin at huwag niyong gayahin. The same manner, meron din akong kaibigan. Last year din, Sir, tulungan mo ako. Nandito kami sa Malolos Police Station. Yung anak ng aking empleyado ay binubugbog ng kanyang asawa. Yun ang sumbong. Ang mga pulis dito, ayaw hulihin yung asawa na nabubugbog kasi kagabi pa raw binugbog. Paano naman makakomplain ang babae na ospital dahil sa tindi ng tama niya, hindi na kaagad nakapag-report. Sabi ko, ibigay mo ang cellphone number ko dyan sa biktima. Binigay, tumawag sa akin. Sabi ko, ibigay mo sa kaharap mong pulis sa WCPD ng Malolos City Police Station. Ang sabi ko sa pulis, iha, hulihin niyo ba yan? O magpapadala ako ng CIDG para hulihin yan at kami magsusolve ng problema? Kami na lang, sir, sabi niya. So, 1 month, walang feedback. Nagkita uli kami ng kaibigan ko. Sabi niya, sir, andito ang tao ko. Magpapasalamat lang sa'yo. Sabi nung, tinanong ko yung kaibigan, ang empleyado niya, kamusta naman, ma'am? Kamusta ang asawa ng anak mo? Binubugbog pa rin ba? Ay, hindi, sir. Nandun pa rin sa kulungan. Iniwanan muna namin doon sa kulungan, hindi muna namin pinapiyansahan para luminis ang kanyang dugo, maalis ang droga sa kanyang sistema. Kasi gumagamit yon. Kaya naman pala. Ba't kailangan pang tawagan? So, sa ating mga kasamahan sa kapulisan, isang bottom line. Pag pumasok ang isang tao sa ating mga istasyon, tulungan natin. Huwag nating iwanan, huwag nating pabayaan, huwag nating ituro sa kung saan. Kung kinakailangan na sila ay ilipat natin kung ang kanilang concern, kayo ay police station, karnap ang nangyari, kailangan dalhin sa HPG. Samahan sa HPG. Escort nyo, pasakayin sa patrol car, escort sa HPG at sabihin, properly endorsed. Kung sa tingin nyo barangay case, dalhin sa barangay, pero samahan ng ating kapulisyahan. Kung sino ang unang nakatake cognizance, sino ang pinagreportan. And most especially, nasa Station 10 ka, ang insidente nangyari sa Station 2. Huwag mong sabihin na, ay, sa Station 2 yan, punta kayo doon sa Masambong. Huwag ganon. Ang sabihin nyo, Masambong Police Station po, ang may cover niyan. Station 10 po kami. Sakay po sa patrol car, ihatid namin kayo doon sa Masambong para doon kayo matulungan. Marami pa tayong mga policy na gagawin in the next few days, but I do hope this is a start, and I want to emphasize sa ating mga pulisyahan, ang ating mga kliyente, ang ating mga mamayan, hindi natin kailangang bulahin ng mga statistics, hindi natin kailangang ipresenta ang mga statistics sa kanila because it may mean nothing to them. What I want the PNP right now to do is to make them feel yung malasakit ng ating kapulisyahan. Malasakit sa pagtulong sa kanila sa time ng kanilang distress,
malasakit sa pagtulong sa kanila sa time ng kanilang mga pangangailangan, like as simple as police report para sa kanilang mga nawalang mga pitaka o nawalang driver's license, and most especially malasakit sa time ng kanilang distress, lalong-lalo na kung sila ay naging biktima ng krimen.